Pamilyar ka ba sa halamang ito? Isang halamang damo na kadalas ay makikita mo nga lamang sa mga kaparangan o sa gilid ng kailugan. Isang halamang hindi mo nga aakalaing magagamit mo pala sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Takot ka rin ba sa ahas? Maliit man yan o malaki? Isang klase ng hayop na kadalas ay naglipana nga sa kagubatan at minsan ay sa kapatagan. Isang makamandag na hayop, dahilan kung bakit nga ito iniilagan at kinatatakutan. Dito nga sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamakamandag na klase ng ahas, ang Philippine Cobra. At dahil maraming ang uri ng ahas at ang ilan nga dito ay hindi naman labis na makamandag. Subalit, mas mainam pa rin na kung sakasakali ay batid ninyo ang first aid kung sakaling makagat nito at malayo kayo sa hospital o sa paggamutan. Sa tulong ng ilang mga halamang damo o mga halamang gamot na makikita lamang sa ating kapaligiran, ang damong ito na tinatawag nga na sentimiento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kilalanin ang halamang damong ito. Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin, ang damong ito na tinatawag na sentimiento o Stachytarpeta jamaicensis. Isang klase ng damo sa pamilya ng mga Verbenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandi-kandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o Jamaica verbane. Mayroon itong mga dahong pabilog at pahaba at minsan naman ay hugis puso at sa bawat gilid nito ay mayroong giling-giting at bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapaki-pakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asthma o blood tonic o blood cleanser. Napakainam rin itong pangpawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong i-brew kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Ibig sabihin ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paru-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damong ito ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas. Matapos talian ang itaas na bahagi ng katawang nakagat ng ahas ay hiwain ito at saka paduguin. Pagkatapos ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento at itapal ito sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdoble ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.